Hello mong best, Makatang Hardinera is here. Ngayong araw na ito, tuturuan kita kung paano mag-propagate ng basil gamit ang kanyang stem. Follow me mga best! Ito nga pala ang sweet basil. Ito ay ang pangunahing sangkap na nilalagay sa pesto. Pero mga best kasi wala akong sweet basil. Ang meron ako ay ang Holy Thai basil. Una ko itong nakita sa isang Vietnamese restaurant. Yan mga best. Na nilalagay nilang side dish or parang kontra umay daw. Pero never ako nag-try kung ano ang lasa nito. Mamaya, susubukan natin kung anong lasa nito. Kasi kinakain naman daw to ng hilaw. Ngayon mga best, isang kaibigan ang nag-comment sa akin one time, ang hinahanap niya daw ay sweet basil. Kaya naman, ang ginawa ko nung pumunta kami ng palengke, naghanap ako ng sweet basil. At swerte, meron tayo nakuha mga best. Pero imagine, tanungin nyo kung magkano ang kilo ng sweet basil dito. Best, nagkakahalaga ng 600 per kilo. O ilang stem lang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stems to mga best. It costs 36 pesos. Yan, di ba? 36 pesos. Kaya ngayon, para hindi na ako bibili sa mga susunod na pagkakataon, propagate natin to mga best. Tatlong pamamaraan ang alam ko kung paano ma-propagate ang sweet basil. Number 1 ay ang paggamit ng seeds. Pero since na wala tayong seeds, dun tayo sa number 2 and 3. Water propagation and direct planting. Sa pagda-direct planting mga best, ang kailangan lang natin gawin ay kunin natin lahat ng mga dahon. Yan, kunin natin lahat ng mga dahon. Kasi ang kailangan lamang natin dito ay stem. Siguro magtitira tayo ng dahon, pero iilan lamang yan. Kaya't natin lahat to. Itatry ko nga magluto ng pesto. Nakikurious ako kung anong lasa ng pesto. Diba? Yan. Kunin lang natin yan mga best. Ganito lang yan. Tapos mag-iiwan lang tayo ng ilang dahon. Pero actually kung wala kayong dahon, no problem naman eh. Iwan natin yung bandang itaas yan. Carry bells na yan, itaas na yan. And then, since dalawa yung process na gagawin natin, ibababad ko siya sa tubig. Ibababad natin ito sa tubig. Yan. Tapos ito naman yung pinopropagate ko. Ito naman yung paparamihin natin gamit ang kanyang mga stems. Yan. Ang gagawin lang natin, babad lang natin to sa tubig. Yan. Tingnan natin kung sino ang unang magkakaugat. Ang direct planting or ang by means of water propagation. Ito nga pala ang tubig na nilalagay sa pesto. Gusto kong malaman kung anong lasa nito pag kinain natin to ng hilaw. Samahan nyo mga best. Meron akong dalawa dito eh. Ito yung sweet basil. Ito yung anong lasa nito. Mukha yung lunok kayo ng pangit lasa. Ang pangit ng lasa. Ang pangit. Hindi pa tapos. Hindi, meron pang Holy Thai basil. Ano kayong lasa nito? Para mai-compare ko yung dalawa. Anong mas masarap na lasa? Parang wala yatang masarap na lasa eh. Sweet basil or ang Holy Thai basil. Alam niyo yung dila ko? Color green na. Tapos nagmumug na ako para ano. Pero nandun pa rin yung lasa ng basil sa ano, sa bibig mo. Alam mo yung parang menthol na medyo mapait. Wala naman ako nalasahang sweetness. Bakit tinawag na sweet basil? Sige. I-try natin to. Ano ba lasa nito? Ang hirap maging vlogger natatakot ako kainin to, Hindi ko nga tinatry sa Rauram eh. Nakikita ko si serve sa Rauram sa Vietnamese restaurant. Hindi ko ito pinapansin. Mabango siya. Ito na lang. Mas mabango nga yung ano eh. Mabango silang pare. Pero mas bet ko yung amoy nito. Okay, sige. Let's try it. Let's try it. Pansit. And this is it.
fairness, nanunok ko siya. Ano pala, kumbaga, wala naman. Okay, now I realize kung bakit ito yung sineserve sa mga Vietnamese restaurant kasama nung mga pagkain na may mga pork, especially mga oily. Kasi bes, pag kinain mo pala ang basil, yung dila mo parang mare-refresh ang pakiramdam. So, kung kumain ka ng pork na oily, tapos yung parang maraming lasa, tapos kakain ka nito, parang mawawala yung mga una mong kinain, lasa ng una mong kinain. Parang sa palagay ko, parang magaganahan ka na kumain ng bagong pagkain. For me dahil kumain ako nung sweet basil na nauna, so pagkain ko nitong holy Thai basil, parang nasanay na yung yung dila ko. Sa simula lang yung maninibago ka kung ano ang lasa niya. Pero once na nasubukan mo na, parang okay na lang, di ba? Masasanay ka na. Mas bet kong lasa ng holy Thai basil kumpara doon sa sweet basil. Wala naman kasing sweet yun eh. Ito parang okay lang. Mas nagme-menthol yung pakiramdam mo sa holy Thai basil compared dun sa sweet basil. Iyon, 'di ba? Kaya ano daw to best? Healthy ang basil, especially pag kinain ito ng hilaw. Today is November 18. After 6 days, mga best, ito na yung tanim natin na basil. Yan, mga best. So, sa tatlong tinanim ko na basil, dalawa lang sa palagay ko ang nabuhay. Kasi ito, nabulok siya. Yan, nabulok siya. So, wala na tong pag-asa. Itatapon na natin yan. Pero at least, yan, merong dalawa na nag-survive. Paano ko malalaman na okay na to? Look, mga best. Yan yung mga dahon niya, as in totally okay na siya. I-try natin yung isa, pag kinuha natin yung puno. Marami na siyang ugat. Marami na siyang ugat. Ayan! Mga best, look. Marami na siyang ugat. Balikan natin. Ito naman, yung water propagation. Meron na siyang ugat. Meron na rin siyang ugat. Pero mga best, based dun sa aking observation, mas maganda kung idiretso na natin sila sa lupa. Kung nakita nyo yung kanina, mas marami siyang laman o mas marami siyang ugat kumpara dito. Kasi hindi tayo gumamit dito ng rooting hormone. Kumbaga, it's an ordinary ordinary rainwater lang to. Kaya mga best, based sa aking observation, mas maganda kung idirekta nyo na lamang sa lupa. Kaya lang, ang disadvantage, kung nakita nyo nga kanina, yung isa dito, hindi nabuhay, namatay. So, may tendency na mamatay siya. Depende rin yung siguro sa status ng halaman. Baka naman meron na yung damage nung itinanim ko na hindi ko na napansin. Yan. So, anong gagawin natin dito mga best? Ready to plant na to mga best sa ating mga styrocups. Kapag lumaki na sila, nagkaroon ng panibagong dahon, that would be the time na pwede na nating i-transfer sa kanilang permanenteng lalagyan. O ano ba yan mga best? Success ang ating propagation gamit ang stem ng ating mga basil. So, kung before, meron lang akong holy Thai basil. Ngayon, meron na rin akong sweet basil. Napakadali lang mga best, no? Wala pang 1 week, pwede ka nang makapagparami ng yung sweet basil. So, ano pang hinihintay mo mga best? Pag bumili ka sa palengke, huwag mong itatapon yung stem. Tapos, tip din mga best, pumili ka ng may stem, yung may matigas na stem. Huwag mong piliin yung bandang dulo na yung cut ng tanim. Piliin mo yung may mga stem na ganito. Nang sa ganon, pwede mo silang maitanim. May kaligayahan sa pagtatanim at dito siguradong may pagkain. Maraming pong salamat!